Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, sa kapapasok lamang yung House Committee on Justice dineklara na may probable cause ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nandun sa kamera si Radyoman Grace Mariano. Grace? RMN Live Report! Idineklara ng House Committee on Justice na mayroong probable cause ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 53 miyembro ng komite ang bumoto pabor sa pagdeklara na may probable cause ang dalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte at walang kumontra. Ang committee report at resolution na ilalabas ng komite hinggil dito ay iaakyat sa plenaryo upang pagtibayin at pwede rin baliktarin. For the record, nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. Nobody registered an objection to the motion for the declaration of the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. That means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, let it be placed on record that 53 justice members physically present confirm their support to the motion. Ang tatlong impeachment complaint ay inihain ng grupo ng mga pari, madre at mga abogado sa pangunguna ni Father Joel Sabalia at inendorso ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ang ikaapat na impeachment complaint naman ay inihain ni Atty. Nathaniel Cabrera at inendorso ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Benny Abante. Kabilang sa batayan o grounds ng impeachment complaint ay ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes. Nakapaloob sa dalawang reklamo ang mga aligasyon kaugnay sa umali-maling paggamit ng 612 million pesos na confidential funds suhulan sa Department of Education sa panahong siya ang kalihim nito, questionable o hindi maipaliwanag na yaman na hindi tugma sa kanyang lawful income. Umano'y hindi pagdeklara o kaduda-dudang deklarasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, pahayag sa isang press conference na meron ng siyang kinausap para patayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez, gayon din ang mga paratang ni Ramil Madriaga. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Breaking News!